Lunch time, kaibigan! Habang kumakain po ako, pakikinggan natin si Ted Pailon. Ted Pailon, ng Channel 5. Pero basahin ko muna yung Biblia. Dito po sa 1:10, sabi ni Jesus, dumarating ang magnanakaw. Referring to Satan, ang magnanakaw. Para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Yan ang katangian ng Diablo. Magnakaw, pumatay, at manira. Ngayon, pakinggan po natin yung programa ni Ted Pailon, Think About It. Marami po kayong matututunan dito habang kumakain tayo, habang kumakain pala ako. Ito na mga itong aking mga aso, makulit. Kaliligo lang ko kasi nila eh. Kaya ganyan. Kaliligo lang. Ito, magkulit. Papaluin na kita eh. Okay. Pasok, Ted Pailon. Ng Channel 5. Serve the people. Serve the people. And that is our commitment. And that is our commitment. We are True FM. Death penalty. Firing squad. Babarilin para mamatay ang mga mapapatunayang korap at nagnanakaw sa pera ng bayan. Mula sa Pangulo ng Pilipinas hanggang sa pinakamababang posisyon sa barangay, kasama ang mga kawani ng lehislatura at hudikatura, constitutional commissions, government-owned and controlled corporations, Philippine National Police, at Armed Forces of the Philippines. Yan ang laman ng panukalang batas na inihain ni Representative Kimer Adanti Olaso ng Zamboanga City. Sobra na nga naman daw ang korupsyon sa bayan na ito. At hindi na ito natitigil. Ang damdamin ng kongresista ay hindi maitatanggi. Ay siya ring saloobin ng marami sa atin. Wala nang habas ang korupsyon. Korupsyon na siya ring nagiging dahilan kung bakit patuloy pong naghihirap ang napakaraming pamilyang Pilipino. Sabay mo sa kanin, masarap. Kapag nga ng mga magnanakaw sa gobyerno, ang pagbaril o pagpataw ng sentensyang kamatayan sa kapwa nila magnanakaw, ay baka tumigil na sila sa ginagawa nilang pangungulimbat. Pero, sandali lang. Kapag sinuri mo ang panukala ni Congressman, sinasabi rito na ang sinumang opisyal o kawani ng gobyerno na inaakusahan ng pagnanakaw ay dapat dumaan sa due process. Due process nga naman sapagkat yan din ang isinasaad sa ating saligang batas. Ang sinumang maharap sa parusang firing squad ay dapat nabigyan ng lahat ng pagkakataong legal para ipagtanggol ang kanyang sarili. At kung siya ay masintensyahan ng parusang kamatayan, dapat ang hatol ay dumaan sa automatic review ng kataas-taasang hukuman. At dapat ang kataas-taasang hukuman ang siyang magbibigay ng pinal na hatol. Sa panukalang ito, malamang ay ang mga
magnanakaw o mangungutong ng libu-libong halaga ng salapi. Kumbaga, mga dilis lamang o maliliit na isda ang siyang mababaril sa plaza. Habang ang mga magnanakaw ng milyon-milyon, daan-daang milyon, bilyong piso na pera ng bayan ay makapagpapatuloy sa kanilang pandarambong. Upang lubos nating maunawaan ang bagay na ito at ang katotohanan sa uri ng hustisya meron tayo sa Pilipinas, balikan po natin ang pag-aanalisa sa kaibahan ng tinatawag na ordinary thief o pangkaraniwang magnanakaw sa tinaguriang political thief. Sa isang artikulo ni Kemi Oladipo na nailathala sa isang online newspaper na nakabase po sa Nigeria, naglatag siya ng 5 differences between an ordinary thief and a political thief. Ang 5 sinasabing ito na kaibahan ng pangkaraniwang pong magnanakaw at magnanakaw na mga politikong nagpapanggap na lingkod bayan hango sa artikulo ni Kemi ay ating pong dadagdagan ng iba pa. Batay sa mga pangyayari sa bansang minsan nang tinawag na Pearl of the Orient, perlas ng silangan, na ngayon po'y nawalan na po ng kinang at napag-iiwanan ng dahil sa korupsyon. Ang pangkaraniwang magnanakaw, ang ninanakaw ay mga gamit tulad ng cellphone, laptop, bag, alahas, mga dilata sa grocery, bisikleta, reserbang gulong, side mirror, maging prutas gaya ng mangga. Pero ang political thief, kadalasan, ang ninanakaw ay daan-daang milyong piso mula sa perang pinaghihirapan nating lahat. Kaya naman, ninanakaw na po nila ang ating kinabukasan, ang ating kalusugan, pati nga PhilHealth, di ba? Ninanakaw nila pati edukasyon ng ating mga anak at mga apo, trabaho at kabuhayan, maging mga negosyo ng may negosyo ay ninanakaw na rin nila. At ang iba'y patuloy pa rin pong nagnanakaw dahil sila'y nasa poder. Ang pangkaraniwang magnanakaw, pinipili ang pagnanakawan. Yung mga snatcher, hold-upper, akyat bahay, shoplifter, ang mga ito ay, di ba, namimili ng bibiktimahin. Pero ang mga political thief, pinipili mismo ng mga pinagnanakawan. Opo, ikaw mismo ang pumipili sa kanila sa pamamagitan ng iyong boto. Alam mo nang magnanakaw, matibay ng ebidensya na sila'y magnanakaw, pero ibinoboto mo pa rin at malamang iboboto mo pa rin. Tayo po'y nagkakaisa para labanan ang pangkaraniwang magnanakaw. Galit na galit tayo sa kanila kapag nakakita ka ng snatcher na nahuli. Ang iba abay sumasama pa nga sa pagkuyog. Nagkakaisa tayo sa paglaban sa pangkaraniwang magnanakaw. Pero
Ang mga political thief, sila ang siyang ipinaglalaban ng kanilang mga pinagnanakawan. Hindi ba't nakikipagtalo ng lubos ang iba? Nang-aaway, nagmumura at gumagawa at nagpapakalat ng kung anong-anong mga kasinungalingan para ipaglaban at ipagtanggol ang politikong magnanakaw. Kinukuyog ng mga supporters ng politikong magnanakaw ang sino mang maglalantad ng katotohanan sa ginagawang pagnanakaw ng kanilang iniidolo. Sarap ng mangga. Ang pangkaraniwang magnanakaw, hinahabol at hinuhuli ng pulis. Tama yan. Pero At di man ako ang lang. politikong magnanakaw, Yan. binabantayan at inaalagaan ng mga pulis at maging mga sundalo. Grabe ano? All in the Philippines! Mga magnanakaw politiko! Ang pangkaraniwang magnanakaw, gusto natin kulong agad. At kadalasan nga ay agad naghihimas ng malamig na rehas na bakal. Nagnakaw ng corned beef na dilata, aba, gatas ng anak na sanggol, aba, kulong agad. Nagnakaw ng mangga, maghanap ka ng pampiyansa. Kundi, kulong ka agad-agad. At walang lumalantad na abogado para ipagtanggol ang pangkaraniwang magnanakaw. Pero, ang politikong magnanakaw dapat tumaan sa due process. Nalantad ng katotohanan sa kung ano-anong pagdinig. May mga tao ng tumistigo. May mga nabawi na ngang ninakaw na yaman. Pero, hindi pa rin nakukulong. Kasi nga naman, ang mga politikong magnanakaw sa laki ng perang kanilang kinulimpat at ninakaw ay kayang kumuha ng mga pinakamahal na abogado. Mga abogadong batikan. Hindi sa galing sa batas, kundi sa galing gumapang. Gumapang ng hindi, paibabaw kung hindi, pailalim. At noong sila'y walang patumangga sa pagnanakaw, sila'y malulusog. Pero kapag sila'y nabuko, agad silang nagkakasakit at nauupo na sa wheelchair at ipinapasok pa sa mamahaling ospital. Werther! Ang pangkaraniwang magnanakaw, kapag nahuli, kadalasan po'y nakayuko at nagtatakip ng mukha. Ang political thief, kapag nabisto sa kanyang pagnanakaw, aba, sila pa ang galit at mayabang. Ang pangkaraniwang magnanakaw, kapag nga po nasintensyahan, ay agad na duro-diretso sa bilibid. Ang mga politikong tulisan, kahit na nasintensyahan, ay patuloy na makikipaglaban sa hukuman hanggat abutin ng kanyang katandaan ang kaso. At kapag matanda na sila, ay hihirit sa kataas-taasang hukuman at magsasabing, hindi na kayo naawa sa matanda, oh. Huwag niyo na kaming parusahan. Ngunit ang pangkaraniwang magnanakaw, kinakamatayan na sa loob ng bilibid ang kanyang sentensya. Hindi na inaresto! But wait, there's more. Ang pangkaraniwang magnanakaw, bihira na
nating mapanood na ipinipresenta sa media ay mag-ama, mag-ina, magkapatid, o mag-asawa, di ba? Sabi ni Bato, no, kasi PNP chief siya, no, nung naatula si Imelda at saka si Enrile. Kaya hindi ko na sila pinaresto, sabi niya. Meron silang warrant of arrest. Kasi matanda na sila. Yan ang sinasabi ni Ted Pailon. Pag matanda na, absuelto. Bakit yung mga matatanda nakakulong, hindi nila pinalalaya na nagnakaw? Iba ang politika. Kaya tama ang sinabi niya. Mga magnanakaw na politiko. Yung paksa ni Ted. Kanya lang, yung batas ng firing squad, hindi ko alam kung kailan maibabatas yun. Tuloy natin. O Ted, tuloy. Bibihira. Pero ang politikong magnanakaw, angkan-angkan na. At padami sila ng padami. But wait, there's more. Ang pangkaraniwang magnanakaw ay tinatawag nating mga hudlong, pusakal, tulisan, kriminal, at kung ano-ano pa. Ngunit, ang politikong magnanakaw, ang mga kawatan na nagpapanggap na mga umano'y lingkod bayan, ang mga totoong tulisan sa kaban ng bayan, hindi ba ang iba sa kanila ang tawag natin ay honorable? Ayan. Mga politikong buhaya. Kasalanan nyo, binoto nyo sila eh. Ako hindi ko binoboto yan. Sinusuri ko. Kahit na tumutulong yan. Kung makita ko na merong katiwalihan yan, alin ang tutulong niya, di tuwali niya. Yung ninakaw niya. Mag-isip kayo. Midterm election na po, simula na bukas ang balitaktakan. Putik dito, putik doon. Tingnan ninyo. Baka meron silang background na. Sabi ni Ted Pailon, politikong magnanakaw, pamilya. Nya! Ted Pailon, tuloy ay. So, asa pa tayo? Ang mga political thief ay maihihilera sa firing squad? Well, bato sa langit. Ang tinamaan, political thief. Think about it. So maliwanag yung ano ni Ted Pailon kasi media personality yan eh. Nakikita niya lahat. Sumali sa Congress nung araw yan. Tapos nung second term niya, hindi na siya sumali kasi nga daw, lalamunin ka ng politika, sabi niya. Kaya hindi na siya sumabak uli. Ano po? Tama naman yung sinabi niya, no? Pag nauli lang yung pagkaraniwang tao, nauli lang sa gutom. Pag nanakaw sa grocery, pag nanakaw ng ganito, ang gusto natin, bugbugin natin eh, di ba? Pero pag politiko nagnakaw, di natin pwedeng bugbugin. Bakit? Nagbibigay ng ano, ayuda dito, ayuda ron. Kaya ang tao ngayon, mukhang ayuda. Yan. Ikaw ba kaibigan, nanonood ng video ito? Nakailang ka na bang ayuda? Ayan. Ayuda rito, akap dito, aik dito. Masaya. Ingat kayo sa pagboboto, ha? Ingat. Kaya sabi ng Biblia, sabi ng ating Panginoong Yesus,
Naparito ang magnanakaw, referring to Satan, Diablo, upang magnakaw, pumatay, at manira. At ano pa? Ano pa? Number 1 Marites, ang Diablo. Baka hindi nyo alam yan na meron po yan sa Revelation o pahayag. Si Satanas po, Marites. Sumbong dito, sumbong doon. Malupit. Kaya yung mga yan, sila ay kampo ni Satanas. Yung aas, Satanas. Aas. Ingat kayo. Baka kampo na pala kayo mga politiko. Ingat, mawa naman kayo sa bayan. Huwag nyo nang ibalik yung... Ewan ko sa inyo. Kunting ayuda lang. Ibabalik nyo pa eh. Sige, hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Sana meron kayo natutunan kay Ted Pailon. Si Ted Pailon wala pang Facebook yan. Kaya hindi nyo mababanatan yan. Walang Facebook yan. Okay? Walang pakialam sa social media yan. Basta yung kanya, yung trabaho niya lang. Sige, hanggang dito na lamang po, Bukas, simula na bakbakan. Bato rito, bato ron, ng putik dito, putik doon. Isuriin nyo yung mga politiko tumatakbo. Kahit nagbibigay sila ng pera, tulong, kung ano man yan. Pera din natin yun eh. Kunwari, hindi naman nila pera yun. Kunwari na. Mga sa demonyo sila. Sige, ganito na lamang, kaibigan. Ganito na lamang po. Like, share na share. Kayong mga nasiran, mag-share kayo. Ipasa nyo sa kanila yung sinabi ni Ted Pailon. Baka sakalit makatake sila, makahartatak na sila. Totoo naman yun eh, sinabi ni Pailon. Yung pagkaraniwan, gusto mo pagbugin nyo, kuyugin nyo. Pero yung politiko, kukuyugin nyo. Di ba pinagbabaril kayo ng kanyang bodyguard? Sige, subukin yung kuyugan. Nagdudumilat ng ebidensya, hindi na. Hallelujah! Dati yung magnanakaw sa madilim. Ngayon, kahit araw, nakasikat ang araw, nagnanakaw. Ano na eh? Only in the Philippines. Pang world class na tayo. Sa nakawan. Ito po inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Ganito na lamang kaibigan. God bless us all. Bye-bye.